Hello mga kapamilya, kamusta po? At ito, naglilinis po tayo ng ating lemongrass. At syempre dito sa ating lemongrass may ibinigay sa atin ng kuya. At syempre ito nga hiningi natin sa kanila at napakarami nilang tanim na lemongrass. At ito nga naman dito sa lemongrass nako, mai-inspire kayo sa mga kwento ng ating kaibigan kasi nga meron tayong isang kaibigan na ito yung kanyang negosyo at ito yung kanyang itinatanim. Kaya ito naman yung ating itatry na itanim mga kaibigan at mga kapamilya kasi ito nga yung nakita natin na itinanim ng ating kaibigan talagang na-inspire tayo sa kanyang mga itinanim. At alam nyo ba mga kapamilya na ito palang lemongrass isa to sa mga kapamilya ng mga damo or kugon. Pero syempre, hindi sila basta-basta. Sila yung mga kapamilya ng damo or kugon. Pero sila yung espesyal na kapamilya dahil itong mga lemongrass na to ay napakamahal pala ang kilo. Kaya itong mga ganitong mga pananim itinatanim na sa mga ibang lugar at ito naman mga ganitong pananim na-inspire nga tayo at nakita natin nagtatanim sila. At ito nga yung kanilang pagtatanim 1/2 meter by 1 foot yung layo nung pananim nila. Kaya yun yung ating susubukan at tayo nga ay magtatanim para yung kanilang mga ginagawa at nga na-inspired nga tayo sa kwento nila at tayo magta-try din magtanim nito kaya ito yung ating itatanim dito. Siyempre itong ating mga itinatanim nahingi lang natin ito at siyempre may mga mababait na nagbigay sa atin katulad ni Kuya at binigyan nga tayo ng pangtanim. At alam nyo ba mga kapamilya na isa ito sa mga malaking demand pala itong lemongrass lalo na sa mga lechonan at sa mga malalaking kumpanya. Kaya ito pala napakarami ng nagtatanim nito. At minsan alam nyo ba mga kapamilya pagka mataas ang demand ng mga ganito pala nagmamahal. Kaya ang mga ganitong pananim hindi pala ito basta-basta kaya tayo na-inspired na magtanim at ito dito sa may mga ganitong klaseng pananim. Alam nyo bang mga kapamilya yung mga pananim nila yung isang puno lang na yan nagiging 3 kilo o mahigit pa sa isang puno pagka dumami sila. Kasi ito less maintenance din ito mga kapamilya pero ang maintenance lang nito yung paglilinis lang ng damo sa yung kaunting pataba para sila kumapal. At syempre hindi rin sila kailangan ng maraming tubig at ayaw nito sa nabababad sa tubig. Kaya ito itatanim natin dito sa mga part na matataas lang para at least safe yung ating mga pananim. At ito pala mga kapamilya ay 3 to 4 o 5 months lang pala pwede na silang i-harvest at pwede nang ibenta. Kaya ito yung ating itinatanim at ito parang halos palay lang din yung tagal niya para ma-harvest natin. Kaya ito yung ating itinatanim at susubukan nga natin kung talagang naku, mapapawaw ka sa harvest pagka ito na-harvest mo. Kaya ayan, susubukan natin at tingnan natin kung ano yung magiging resulta. At ayan nga dun sa kwento ng ating kaibigan talaga nga namang na-inspired tayo. At alam nyo ba mga kapamilya na yung nakita nating bahay niya nako, magugulat tayo dahil katas ng lemongrass. Kaya ayan yung ating gagawin mga kapamilya at hindi lang pala biro itong lemongrass na nandyan lang hindi natin pinapansin. May pera pala dito. Kaya ito yung doon sa mga lugar nila ito na yung mga ipinagtatanim ng mga magkakapit bahay doon at ito nga may pera. Kaya dito tayo na-inspired at gagawin din natin yung itinuro sa atin. At kaya ayan, magpupunla muna tayo. Lahat ng mga itinatanim natin dito mga kapamilya pangpunla muna yan para maparami natin. Kasi meron tayong tatamnan yung luwang ng ating garden Baka sa susunod na taniman ito na yung ating itatanim. Kasi sabi nila by December pwede nang mag-start magtanim. Kaya nagsimula tayo nitong September for harvest na yun sa December natin. Kaya marami na tayong magiging punla. Kaya itong mga itinatanim natin mga kapamilya pangpunla muna ito para yung susunod natin matatamnan na lahat natin yung buong pitak na
ating tatamnan. Kaya ayan naman yung hello kapamilya, good morning po. Ayan, maaga tayo nagpunta dito sa ating garden at mukhang maganda ng panahon ngayon at syempre this is it. Okra, hindi ito pansit mga kapamilya itong nakalagay sa ating planggana. At syempre finally tatransfer na natin yung ating okra at alam niyo ba kapamilya na itong ating okra na punla natin ito nung bago bumagyo at tingnan nyo naman sa loob natin siya pinatubo kaya ang ating okra ay nako naging leggy. Pero syempre hindi problema yan kahit naging leggy itong ating okra at yan itatransfer na natin at para gumanda yung kanyang tubo. Kaya ayan mga kapamilya, medyo humaba talaga itong ating okra ha, at tingnan natin at siguro pagka na-transfer na natin ito mag improve naman yung ating okra at medyo tumangkad nga sila. Kaya ayan mga kapamilya, itine-transfer na po natin yung ating okra at yan magandang itanim ito dahil itong okra maganda rin mamunga ito. Kaya ayan yung ating itina-transfer dito sa ating garden at yan napakabilis lang naman din antayin kaya yan yung ating itina-transfer dito sa ating garden. At yan at napakabilis lang nitong lumaki mga kapamilya at napakarami nitong mamunga kaya gustong-gusto natin itong itinatanim at napakaganda kasi pagka may mga ganito tayong pananim at ito naman pagka namunga ito, naku, every other day or every day talaga mamimitas ka ng bunga nito dahil ito napakabilis lumaki ng kanyang mga bunga pagka nakita natin maliliit pa lang pero pagka ilang araw lang o 2 araw, 3 araw, naku sobrang laki na kaya ang pagha-harvest talaga ng ating okra ay every other day pagka ganyang namumunga na. Kaya napakaganda po itong itanim mga kapamilya at ito kasi pag naitanim natin ito wala na po itong maintenance. Kaya ito yung mga pananim na napakagandang itanim dahil hindi masyadong kailangan ng pag-aalaga nito. Damo lang ang kailangang maintenance nito nililinis lang natin yung mga damo-damo pero yung pinaka-maintenance niya as in wala talaga pag naitanim natin basta magandang lugar yung ating pinagtamnan kaya isa ito sa gustong-gusto nating itinatanim mga kapamilya. Kaya nga ito yung gustong-gusto nating itanim mga kapamilya at ito hindi mahirap alagaan at tingnan nyo naman pagka yan mga naitanim na lang kahit pabayaan mo lang siya dyan mamumunga at mamumunga yan at ito mga kapamilya pagka ito tumaas ng konti at namulaklak siguradong puro bunga na ito kaya napakaganda talagang itanim ito at hindi kailangan ng mga pag-aalaga na katulad ng ibang mga pananim kaya ito magandang itanim. At ito marami-rami itong mga itinatanim natin mga kapamilya at ito yung ating okra pero yung mga iba kasi hindi siguro mga late lang silang lumabas pero yung iba kasi hindi pa lumalabas kaya ito nga dahil sa loob natin na seedlings kaya abangan natin kung may mga iba pang tutubo sa iba pa nating mga ipinunla kasi itong mga to ito muna yung nauna natin at tumatanggat kaya na-transfer na natin dito sa ating garden. Kaya maganda talaga pagka nagsisidlings tayo yung hindi siya nakalilim kasi kailangan pagka nagsisidlings tayo, maganda yung expose na sila sa araw. Kaya ayan at tingnan natin, abangan natin yung ating mga iba pang patubo kung lalabas pa sila para at least may dagdag pa tong ating mga pananim na okra. Kaya maganda talaga mga kapamilya pag nagsisidlings tayo ay naka-expose na sila sa liwanag kasi pagka nandito sila sa part na malilim, nagiging leggy yung ating mga punla kaya pagka dapat pag nagsisidlings tayo, naka sila sa maliwanag kasi hinahanap nila yung sunlight kaya kailangan talaga pag nagsisidling na na natin. At ito kasi yung pagsisidlings natin ng ating okra na taon ng bagyo kaya ayan naipasok natin kaya naging lege. Pero okay lang din naman pagka ganun at pag na-transfer kasi nagre-recover sila at nag-grow na sila. Kaya maganda pa rin pagka nakapag-seedlings tayo at pagka medyo lumaki na sila, pwede nang i-transfer. Kaya yan yung ginagawa natin at yung mga pananim natin ayan at ready na at
makikita na natin sila pagka nag-grow at i-update ko po kayo mga kapamilya. Kaya ayan yung ating mga itinatanim mga kapamilya, yung ating mga okra at ito napakaganda talagang itanim kaya ayan at sana mamunga sila ng marami. Kaya ito meron na tayong mga pananim na okra, meron na tayong sitaw, ampalaya, siling panigang at syempre yung ating talong. May talbos na rin tayo ng ating kamote kaya at meron pa rin tayong patola. Yung ating mga saluyot andyan lang sila tumutubo kaya marai-rai na tong ating mga magiging gulay. Syempre, may mga additional pa rin tayong mga ipupunlat dahil may mga seedlings pa rin tayo ng ating upo mga kapamilya for